si Atty. Castelo, naging abogado ni Atuman. Hindi naman ito dininay ng tagapagsalita ni Sara Duterte na si Atty. Castelo. Hindi niya naman dininay, inamin niya na naging kliyente niya si Atuman in Thailand. Noong panahon na si Atuman ay nagkaroon ng kasong plunder, nagkaroon pala ng kasong plunder si Atuman. Oko. Alam niyo controversial tal dito si Atuman doon pa. Noong panahon ito ni Iraq, alam niyo naman si Atuman, unang lumitaw yan, naging controversial noong panahon ni Iraq. Noong panahon ni Iraq, mainitan niyo siya ng wedding. Lumabas noon ang balita na i-legalize ni Iraq yung wedding. Gagawing legal. Ang promotor nito at ang may brainchild nito, ito man si Atuman. So ngayon, nagalit si Chavit Singson. Kasi si Chavit Singson yung malapit kay Iraq. Ang idana sa Iraq ay ni Chavit Singson. Siya ang paborito ni Iraq pagdating sa mga gambling niya, lalo sa waiting. Ay si Atuman na pala. Upang mas malaki ang kinumpir ni Atuman kay Iraq. So ngayon, nasangkot si Atuman, di pa kay Iraq. Kaya nadalit si Chavit Singson, naging whistleblower si Chavit Singson ang wedding laban kay Iraq. Na-impeach si Iraq. Hindi nga lang matapos yung impeachment, pero yan yung dahilan bakit na-impeach siya. Kaya napatalsik si Iraq sa pamamagitan ng people power. Ngayon, matapos ang people power, napatalsik si Iraq, kinasuan si Iraq ng plunder. Di ba nagtataso si Iraq ng plunder? Kasama nga yata doon sa accused doon. Kapwa atasado na ni husado rin kasi na-involved syempre doon. Syempre sa plunder, hindi lang naman yung government official ang makatasuhan. Pati yung private person na nasangkot din yan kasama sa mga kasuhan ng plunder. Sangkot yata itong sangkot daw itong si Atuman noon. O kaya, nakasuhan ng plunder. Pero pumakas yan si Atuman. Pumunta ng US. Nagtanong doon. Kaya alam na aresto siya doon sa Las Vegas. Pagka-aresto na sa Las Vegas, na-extradite siya sa Pilipinas. Dinala sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, nakasuhan si Atuman, militi siya doon, pero nagano siya plea bargaining. Ibig sabihin, ang ginawang taktika ng abogado ni Atuman, sa halip na tanggapin yung plunder, kinanggap niya yung mas mababang praso. Kung nakitang plea bargaining, mababang, ang tinanggap niyang guilty siya doon sa mas mababang kaso. Pupalit naman ang gobyerno, ang prosecution. So, ang abogado yata niya yun, ito na yata ang tinutupoy ni Atty. Castelo. Na doon daw sa plunder case ni Atuman siya, naging abogado ni Atuman, naging kliyente ni Castelo. Itong si Atuman, so hindi naman dumidinay ni Castelo na abogado niya. Kailan sabi niya na doon daw yan sa kasong plunder. Siya daw yung nakasikaso na makipag-plea bargaining sa bandang huli na probation. Alam niyo si Atuman, released on probation. Ibig sabihin, guilty siya. Convicted siya ng krimen. Convicted siya sa krimen kasi kapag na-plea bargaining ka, inatanggap mo na guilty ka, kaya alam doon lang sa mababang krimen. Tapos may binayaran na yata sa gobyerno kung magkano yon. Alam ko na, ang tinanggap ni Atuman na doon guilty siya, doon sa hindi pagbayad ng excise tax ng tobacco, yun ang tinanggap niya para mas mababa yun kaysa sa plunder. So yung penalty niya na hindi na ibayad sa gobyerno, binayaran niya. Mas maliit talaga, saka mas yung penalty sa kanya, mas mababang imprisonment, hindi like imprisonment. Dahil mas mababa, may surable nag-apply siya ng probation. Yun yung kasong plunder ni Atuman na na-reduce sa mas mababang kaso kasi sa plea bargaining. Ang sabi ni Atty. Castelo dun daw sa kasong plunder ni Atuman siya, naging abogado ni Atuman. Anyway, kaya lang naman yan nagiging controversial. Siyempre,
Ito palam si Rock Castello ay naging amgado ng isang controversial na video. Involved sa Dumbly. Tikfi naman hindi naman libigya. Yan yung kaya nagiging controversial ngayon. Kaya mayroon mga nagsasabi, so hindi kaya may connection si Atong sa kampo ng mga Duterte? Sa kampo ni Sara Duterte? Di natin alam yan. Pero ang balinaw, noong panahon ni Duterte, ni Digong, grabe ang bilit-niti kung dito pa Atong Aalala natin na inalok ni Digong si Atong na tulungan ang gobyerno sa pagsasaayos ng PCSO kasi marami daw mga nangyayari sa PCSO na yung dapat nakita ng gobyerno hindi nakakarating. Hindi daw nakukuha ng gobyerno yung supposed na health earnings ng gobyerno sa PCSO at ang ginamit na konsultan parang tutulong para maisaayos ang PCSO kasi Philippine Charity Substitutes Office siya Atong wow. Hindi na pa mo yan. May problema yung may problema yung blood pa. Tapos ang ginawa mo mag-aayos si Boxy, tigla filter. Ladam yung gobyerno dit, ang ginawa magsasaayos ng PCSO. Bilib si Duterte, si Atong hindi natin alam anong mangyari doon, anong kaya nabasan. Pero ganon yung ganon yung tiwala ni Digong kay Atong Marami niyang mga latag doon kasama ni Duterte si Atong Hindi natin alam kung itong si Sara Duterte ay naging close thing day Atong Siyempre lahat ngayon di distansya na kay Atong dahil masyadong controversial siya. Pero si PBBM, lumabas niya ng balita, diba? Si PBBM sabi niya, hinalok daw siya ng campaign donations ni Atong pero hindi daw nilapitan na. 2 beses na hindi tinanggap. Anyway, balik tayo dito. So yan ang issue tungkol kay Atty. Rock Castello. Hindi naman daw siya, hindi naman daw siya involved sa operation ng dumpling ni Atong Yun lang naman daw kaso na yun na plunder. Kung saan hinawakan niya yung kaso ni Atong Kaya lang, maniniwala naman tayo ang kuti ko na damdam na lang na hindi siya close kay Atong Hindi na naman basta-basta kukunin ng isang kilalang tao. Kung walang tiwala sa'yo, o hindi kayo close. Siyempre kailangan malalim ang tiwala sa'yo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.